Magandang gabi po sa ating lahat at maligayang pagdating sa misyong parokya ng San Padre Pio. Ngayon ay Biyernes ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Paggunita sa mahal na Birheng Mariang nagdadalamhati. Ngayon din ang ikalawang araw ng Misa Nobenaryo sa ating mahal na patron, San Padre Pio. Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya na pamumunuan ng ating paring panauhin, Reverendo Padre Paul Wu. Magsitayo na po ang lahat at buong galak nating sabayan ang koro sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. At sa araw na ito, ikalawang araw ng ating pagnonobena para po sa kapistahan ng ating mahal na patrong San Padre Pio, ating rin pinagdiriwang sa buong simbahan ang paggunita sa ating mahal na birheng nagdadalamhati, ang ating mahal na birheng Dolorosa, ang mahal na birheng nakatayo sa paanan ng krus. Sa mga pagkakataon na hindi tayo naninindigan para sa katotohanan, humiling tayo ng kapatawaran at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang anak, ang mahal na inang si Maria, ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Pagkaloob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat, ating pakinggan at pagnilayan ang salita ng Diyos. Pagpapahayag mula sa simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumayo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan, buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y narapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat nung unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na sa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot
ng ligayang walang hanggan. Awit tungkol sa mabuting balita. Ang inang nangungulila sa anak niyang nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Ang puso niya ay nasugatan sa talim, pinaglagusan sa pagpanaw ni Jesus. Sa lungkot, tigib ng luha ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos, anak. Puspos ng kapighatian ang inang maaasahan ng kanyang nililingap. Sinong hindi maaawa sa inang luha ng luha sa anak niyang namatay? Sinong hindi magsisisi sa pagtunghay na mabuti sa inang nalulumbay? Dahil sa pagkakasala ng lahat, kaya nagdusa ang ating manunubo. Agaw buhay na namalas ng ina ang nililingap ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis sa pagpanaw ni Jesus. Puso namin dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming inang Birhen, kami ay iyong akaying damayan ang iyong anak. Sa sugat ni Hesukristo, gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa kasama ng Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay sa krus at kaligayahan ng poong Hesukristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan sa langit, may kasiyahan kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus, kasalo kaya sa langit, panalo ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Tumayo ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria
na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang anak at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang wala naman kayong gana, mas malakas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, at papasalamat ako sa inyo sa pag-imbita po sa akin sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Ako po si Father Paul Wu. Ako po ang chaplain ng Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary sa SM Grand Central sa Caloocan po, sa may bandang monumento. Nagulat ako kasi Caloocan din yung pupuntahan ko, pero bumiyahe ako ng 2 oras. Medyo malayo po ang aking pinanggalingan. Napapasalamat ako sa inyong pari, si Father Ed Molida. Ang tawag ko po sa kanya ay Tito Father. Kasi ang kanya pong pamangkin ay classmate ko nung ako po ay nag-aaral sa Adamson University. At lagi siyang binabanggit ng aking classmate na si Tito Ed. No? Kaya nung naging pari siya, ang tawag niya sa kanila ay Tito Father. Nakitito na rin ako. No? Kaya salamat kay Tito Father Ed sa pag-imbita po sa akin sa banal na misang ito dito po sa inyong napakagandang mission area, ang San Padre Pio. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po sa buong simbahan ang kapistahan ng Mahal na Birhen bilang inang nagdadalamhati. Ang tawag natin sa kanya ay Mater Dolorosa. Ibig sabihin, ang ina na nagdadalamhati, Our Lady of Sorrows. Kaya sa araw na ito, sa ikalawang araw ng ating nobenaryo, hayaan niyo po na pagnilayan ko ang mga elemento na makikita po natin sa mahal na Birheng Maria at sa ating patron, kay San Padre Pio. What are the elements that we can see from our Mother Mary and from Saint Padre Pio? 3 salita po ang gusto kong maalala ninyo sa gabing ito. Ang unang salita ay Mary and Padre Pio both experience calling from God. Sabihin nyo nga po, calling. Ikalawa, Mary and Padre Pio, they are both instruments of God's healing. Sabihin nyo nga po, healing. And the third is, Mary and Padre Pio both know how to endure suffering. Sabihin nyo nga po, suffering. So, 3 salita, calling, healing, suffering. Sabayan nyo nga ako, calling, healing, suffering. Pag nilayan po natin bawat isa, ang unang salita ay calling. Sabihin nyo nga po, calling. Iba yung kuliling, ha? Pagka calling, ano ba ibig sabihin ng calling? Pagtawag, no? Si Maria at si Padre Pio, pareho po nilang natanggap ang pagtawag galing sa Diyos. Si Maria, kung inyo pong babalikan sa kwento ng Pasko, siya po ay tinawag ng Diyos para maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Nilapitan siya ng anghel at sinabi sa kanya, Maria, ikaw ay maglilihi at dadalhin mo sa iyong sinapupunan ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya binigay ni Maria
ang kanyang oo sa Diyos. Sabi niya, mangyari sa akin ayon sa wika mo. Tumugon si Maria sa tawag ng Diyos. Si Padre Pio, sa murang edad pa lang, ng 5 years old, nakaranas na siya ng pagtawag galing sa Diyos. Kaya nung edad 15, ay pumasok siya sa isang grupo ng mga kaparian na tinatawag na mga Franciscan Capuchins. At doon, ibinigay ni Padre Pio ang kanyang sarili bilang lingkod ni Saint Francis of Assisi. Mga kapatid, ano ang pwede nating makuhang aral kay Maria at kay Padre Pio? Kung paanong sila ay tinawag ng Panginoon, tayo ring lahat ay tinatawag ng Panginoon. Amen? The calling of God to Mary and to Padre Pio is the same calling that God is giving us. Tayo din tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Tayo rin tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. Amen? Ang problema kasi minsan, hindi tayo sumusunod sa gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Mas gusto nating sundin ang sarili natin. Siyempre, sino ba naman ang hindi ayaw sundin ang sarili? Pero ang tinuturo sa atin ngayon ng mahal na Birhen at ni Padre Pio, bago mo sundin ang sarili mo, sundin mo ang Diyos. Amen? Kaya ako, natutuwa ako kapag puno ang simbahan, lalong-lalo na kahit normal days. Oo, kasi pag linggo, marami talagang nagsisimba. Pero yung ganitong araw, Biyernes, wala namang masyadong nagsisimba, punong-puno kayo. At sabi kanina sa akin ni brother, kausap ko siya bago magmisa, sabi niya, buti nga Father, marami na nagsisimba. Kasi mga nagdaang taon, 5 tao lang ang nagsisimba dito po sa inyong simbahan. Pero bakit tayo puno ngayon dito? Bakit kayo naririto ngayon? Yan ay dahil tinawag kayo ng Diyos na magsimba dito. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The initiative to pray comes from God. Yung desisyon nyo pa lang na pumunta dito sa simbahan, yan ay hindi inyong sariling desisyon. Yung desisyon nyo pa lang na pumunta dito sa simbahan, yan ay galing sa Diyos. The initiative to pray, the inspiration to pray comes from God. Tandaan nyo yan Ang Diyos ang unang kumikilos. Ang Diyos ang unang gumagalaw. Kaya ang misang ito, nagsimula na hindi nung kumanta ang choir. Nagsimula ang misang ito, hindi nung nagsalita ang commentator. Nagsimula ang misang ito, hindi nung nag-antanda tayo ng krus. Nagsimula ang misang ito nung nagdesisyon kayo na pumunta dito sa simbahan at sasabihin nyo, magsisimba ko kasi nobenaryo ng aming patron, si San Padre Pio. Yung desisyon nyo pa lang na yon ay galing na mismo sa Diyos. Kaya pasalamatan natin ng Diyos sa Kanyang patuloy na pagtawag sa ating lahat. Nandito tayong lahat dahil tayo ay tinawag. Tulad ni Maria, tulad ni Padre Pio, tayong lahat ay tinawag. Amen? So yun po yung una, calling. Sabihin nyo nga po ulit, calling. Ikalawang salita ay healing. Sabihin nyo nga po, healing. Yan po ang isa sa very common na makikita natin sa ating mahal na Birhen at kay Padre Pio, that they both became instruments of healing. Nakakatuwa kasi dumalaw sa inyong parokya kahapon at naririto pa rin sa gilid ng ating simbahan ang imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes. At kung kayo po ay pupunta sa kanyang groto sa Pransya, makikita nyo kung gaano karaming tao ang namiminto sa mahal na Birhen, lalong-lalo na yung mga may sakit, yung mga naka-wheelchair, mga iba't ibang karamdaman na lumalapit sa ating mahal na Birhen sa Lourdes sa Pransya. At kung kayo naman ay pupunta sa San Giovanni Rotondo, sa Pietrelcina, kung saan namuhay si Padre Pio, makikita nyo rin gaano kadami ang lahat ng mga namimintuho sa kanya. Huwag na tayong lalayo. Kahit naman dito sa ating bansa, sa Pilipinas, maraming nagmamahal kay Padre Pio dahil alam nila napapagaling sila sa pamamagitan ng mga panalangin ni Padre Pio. He became a healer
for us. Bakit? Paano? Paano naging healer si Mama Mary at si Padre Pio? Ano ang naging daan para sila ay maging daan sa paghilom para sa ating mga may sakit? Simple lang po ang sagot. The reason why Mary and Padre Pio became instruments of God's healing is that they are humble enough to accept that the healing does not come from them, but it comes from God. Pwedeng sabihin ni Maria, sa akin kayo lumapit, ako ang nagpapagaling. Pwedeng sabihin ni Maria, sa akin kayo lumapit, uminom kayo ng tubig, miracle water, gagaling kayo. Pwedeng sabihin ni Padre Pio, lumapit kayo sa akin, hahawakan ko kayo, pagagalingin ko kayo. Pero hindi yan ang sasabihin sa iyo ni Mama Mary, hindi yan ang sasabihin sa iyo ni Padre Pio. Ang sasabihin ni Mama Mary at ni Padre Pio, lumapit ka kay Jesus. At dahil ikaw ay lumapit kay Jesus, siya ang tunay na nagpapagaling. Amen? The healing that Mary is giving us, the healing that Padre Pio is giving us, is not because of their own accomplishments, but it is because of their humility to accept that all healing comes from God. Amen? Parang ang sama ng tingin nyo sa akin. Kayo ba nakaranas na ng healing? Minsan kasi kapag sinabing milagro, ang ine-expect natin yung something spectacular, something phenomenal. Kung gusto mo ng milagro, kailangan, wow, magic. Pero minsan hindi natin napapansin na ang mga milagro pala ay yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen? Yung magising ka lang sa umaga, milagro na yan. Yung may makain ka, 3, 5 beses, o tulad ko, 8 beses sa isang araw, milagro na yan. Minsan, ang mga himala na nangyayari sa ating buhay ay hindi dumadating sa mga engrandeng paraan. Minsan, ang mga himala sa ating buhay ay dumadating sa mga simpleng pangyayari sa araw-araw na buhay. Amen? And that is the message of Padre Pio and our Blessed Mother today. Never lose hope. Never stop believing that there is hope, because miracles happen every day in our lives. Kung mahal nyo ang ating Panginoon, kung mahal nyo ang mahal na Birhen, kung mahal nyo si Padre Pio, may himalang nangyayari sa buhay mo araw-araw. Amen? At yan ang hihilingin ko para sa inyo, mga parokyano ng San Padre Pio Mission Area, na sana maramdaman nyo kahit yung mga maliliit na milagro na nangyayari sa inyong buhay. Amen? So yun po yung pangalawa, healing. Sabihin nyo nga po ulit, healing. Review tayo, children. Ano yung una? Nakalimutan na ng iba. Calling. Pangalawa? Healing. Panghuli, suffering. Ano ba itong suffering? Ito po yung pinagdiriwang natin sa araw na ito. Dahil ang title ni Mama Mary na ating pinagdiriwang sa araw na ito ay Our Lady of Sorrows, Inang Nagdadalamhati. At kung narinig nyo ang ating gospel na binasa ko kani-kanina lang, talaga namang kailangang magdalamhati ni Maria. Bakit? Kasi siya ay tumayo sa paanan ng krus, kung saan nakikita niya ang kanyang anak unti-unting namamatay. Ang tawag natin sa eksenang yan ay Stabat Mater. Stabat, letter S-T-A-B as in boy, A-T. Stabat. Sabihin nyo nga po, Stabat Mater. Ano ba yung Stabat Mater? Ang inang nakatayo sa paanan ng krus. Sa katotohanan, ayoko nga yung salitang tayo
Mas maganda yung nakatindig. Tumindig si Maria sa paanan ng krus. Ang salitang tindig, ang pinanggalingan ng salitang paninindigan. Dahil sa bandang huli ng kanyang buhay, pinanindigan ni Maria na siya ang magiging ina ng tagapagligtas. Ang sakit nun na makita mo yung anak mo unti-unting namamatay, wala kang magawa. Tatayo ka sa paanan ng krus, anak mo, nakikita mo, duguan, naghihingalo. Pwedeng sabihin ni Mary, ako na lang ipako niyo. Mga nanay na naririto, sigurado ko kapag ka nagkasakit yung anak niyo, di ba aakuin niyo din ang sakit? Kapag kabarado ang ilong ng anak mo, minsan gusto mo nga, sipsipin yung uhog sa ilong niya, di ba? Para wag na siyang mahirapan. Para ikaw na lang kasi nanay ka eh. Alam mong nagdurusa yung anak mo, kaya kung pwede lang akuin mo yung dusa, gagawin mo. Naramdaman ko yan sa nanay ko eh. Nagka-COVID ako noong 2021. Sino ba dito nagka-COVID? Siguro kayo rin nagka-COVID. No, alam nyo, nawalan ako ng panlasa, nawalan ako ng pang-amoy. Pero nakakatawa sa akin, kahit nawalan ako ng panlasa, nawalan ako ng pang-amoy, di ako nawalan ng gana kumain. Sa amin doon, nakasign ako sa Nabotas, nung nabalitaan nila na si Father Paul ay nagka-COVID, nag-alala silang lahat. Sabi nila, mangangayayat si Father Paul, kawawa naman. Kaya padala natin ang pagkain. Araw-araw pinadadala yung pagkain. Ako naman tuwang-tuwa. Sabi ko, sarap pala na may COVID, wala ka nang iisiping pagkain. No? Pagka sinabi ko, chicken joy ngayong araw, may chicken joy. Kapag sinabi ko, spaghetti ngayong araw, may spaghetti dadating. Sana ganun din dito, no? Sa Bagumbong. Pag gusto ko ng crispy pata, dapat may crispy pata. Biro lang, no? Biro lang. Pero alam nyo, ang isa sa mga pinaka-inalala ko nung may COVID ako, hindi yung mamatay ako eh. Kundi baka yung nanay ko mauna pang mamatay sa akin. Bakit? Kasi may sakit siya sa puso. At kapag nalaman niyang may sakit ako, mag-aalala yun. Yung nanay ko nakatira sa amin sa Caloocan, Caloocan South, hindi dito. Yung nanay ko nakatira doon sa Caloocan, ako naka-assign ako sa Nabotas. Medyo magkalapit lang, pero hindi ako makapunta dahil nga naka-isolate ako. Kaya nagdasal ako, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na masabi sa nanay ko na meron akong sakit, na meron akong COVID. Kaya pagkatapos ko magdasal, nag-video call ako sa kanyang ganyan, tinawagan ko siya, sabi ko, Mami, isasabihin ako sa iyo, huwag kang magugulat, may COVID ako. Pero wag kang mag-aalala ha. Malakas ako kumain. Ito, may chicken joy. Kumakain ako. Kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Dinedma ako ng nanay ko. Dedma. Tapos sabi niya sa akin, may COVID ka. Sige, bye-bye. Sige na, pagaling ka. Kasi manonood pa ako ng Korean novela eh. Pambihira nanay ko, parang pagpapalit pa ako sa Korean novela. Pero sinasabi ko sa inyo, pagkababa ng telepono, oras-oras, minu-minuto, tawag ng tawag yung nanay ko. Tinatanong ko, kumain na ba ako? Uminom na ba ako ng gamot? Ano bang kinain ko? Ilang oras ako natulog? Na para bang kahit hindi niya sinasabi, nararamdaman ko sa puso ko na parang sinasabi niya, anak, sana ako na lang. Sana ako na lang ang nagkasakit. Sana ako na lang ang nagka-COVID. Aakuin ko ang lahat. Kasi anak kita. Kasi mahal kita. Ganyan ang puso ni Maria. Ganyan din ang puso ni Padre Pio. Si Padre Pio, tiniis niya lahat. Yung stigmata niya, yung sugat, sakit nun. Pero tiniis niyang lahat. At tuwing nagdadasal siya, lagi siyang iniistorbo ng demonyo. Tiniis niya lahat ng yun. Lahat ng tukso, tiniis niya. Dahil alam nila, ang lahat ng pinagtitiisan nila na paghihirap ay magbubunga. Amen? At yun sana ang panalangin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. The deeper the relationship, the deeper the sorrow.
But if you want to have a deeper relationship with Jesus, if you want to have a deeper relationship with Mama Mary and Padre Pio, if you want to have a deeper relationship with your family, with your relatives, with your friends, then you must learn how to endure suffering. Amen? Matuto kang magtiis ng hirap, hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga taong malapit sa iyo. Kasi kapag ka nakikita ng mga tao na malapit sa iyo, kapag ka nakikita ng anak mo na nilalabanan mo yung sakit mo, kapag ka nakikita ng asawa mo na nilalabanan mo yung cancer, kapag ka nakikita ng mga tao sa paligid mo na malakas ka at nilalabanan mo lahat ng pagsubok at problema sa buhay mo, ang di mo namamalayan, sila din lumalakas ang loob para sa iyo. Yon ang susi para mawala ang paghihirap. Ang tunay na susi para mawala ang paghihirap ay nasa pagdamay. Minsan kahit hindi ka na maglimos, kahit hindi ka na magbigay, minsan kahit umiyak ka lang kasabay siya, sapat na yon para sabihin na naririto ako para sa iyo. Dear friends, brothers and sisters, what are the pains that you are experiencing? What are the problems, the struggles, the challenges that you are facing? The good news today is this: no matter how painful those problems may be, it is not far from the experience of Mama Mary. It is not far from the experience of Padre Pio. Lumapit tayo sa kanila at tuturuan nila tayo na tiisin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. Hindi para tayo ay saktan, kundi tayo ay lalong maging mabunga sa ating buhay. Amen? Parang ayaw ninyo. Amen? Brothers and sisters, remember this. Sometimes God breaks your heart in order to save your soul. Ulitin ko ha. Sometimes God breaks your heart to save your soul. What are the heartbreaks that you are experiencing? What are the things that breaks your heart? Is your heart broken today? Well, that may be a way for you to be saved and loved by God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun po yung huli. Suffering. Sabihin nyo nga po ulit, suffering. O, review tayo. Ano yung una? Pangalawa? Panghuli? Very good. Tandaan nyo yan. I-post nyo mamaya sa Facebook. I-tag nyo ko sa TikTok. Dahil TikToker ako, ha? May mga TikTok ba kayo dito? Walang mga TikTok, ha? Yung mga may TikTok, i-follow nyo ko, ha? Father Paul Wu. Yung walang TikTok, hindi kayo maliligtas. Biro lang, no? So sana po, ma-follow nyo ako sa TikTok. Salamat, ha? Wakasan ko sa isang kwento. Okay lang po ba? Wala naman kayong magagawa, no? Kasi nasa akin yung microphone. Pero ito po yung sarili kong patotoo kay Padre Pio. Batang pare po ako noong 2019, isang taon pa lang akong pare. Naimbitahan po ako na umattend ng ordination ng aking classmate na sa seminaryo na magiging pare sa Diocese of Sorsogon sa bandang Bicol. Pero bago ako pumunta ng Diocese of Sorsogon, nabalitaan ko na yung aking best friend sa seminaryo na pari na din, si Father Kenneth, na kasama kong sa seminaryo at talagang malapit na malapit sa akin, ay naaksidente sa Bacolod. Kaya nung narinig ko na naaksidente siya, hindi na ako dumiretso ng Sorsogon, pumunta ako ng Bacolod para puntahan yung classmate kong naaksidente. At nalaman ko, nung pagpunta ko ng Bacolod, kung gaano kalubha yung sitwasyon niya. Nagmotor ba naman nang nakainom nang walang helmet? Di sumemplang siya at tumama yung ulo niya. Buti na lang, hindi masyadong malaki yung biyak sa ulo. Pero nagkaroon ng bleeding.
Kaya ang nangyari, conscious siya, nakakakita siya, nakakakausap, pero parang wala siya sa sarili niya. Talagang parang kilala ka niya, pero iba siya magsalita. No? Kaya nagulat ako nung pinuntahan ko siya sa ospital. Sabi ko, ano bang nangyari sa classmate kong to? Sabi ko, gagaling pa kaya ito? Sayang naman, bagong pari kami. Ilang buwan pa lang kaming pari. Baka mamaya matuluyan na kasi nasa ICU na siya. Tapos sa madaling salita, naghanap ako ng matutuluyan ko sa Bacolod. Meron pong isang parokya doon. Ang pangalan ng parokya ay Grotto of Saint Padre Pio. Grotto of Saint Padre Pio. At yung bahay na tinuluyan ko, katabi lang ng parokya. Di nagdasal ako sa parokya, nagsimba ko. Nalaman ko, wala yung pare, nagbakasyon si Father, yung parish priest. Tapos sabi ko doon sa tinutuluyan kong bahay, nagbakasyon pala yung parish priest nyo, pwede bang magmisa ako? Kahit ako lang mag-isa, kasi di naman ako marunong magmisa ng hiligay noon. Tapos sabi nung parish priest, tinawagan, pamisahin si Father. Sabing gano'n, Father, magmisa ka daw. Sabi ko, hindi ko kaya ng hiligay noon, ha? Magmimisa na lang ako ng English. Tapos, alam nyo, doon sa Grotto of Padre Pio, may maliit na relic si Padre Pio. Parang nasa paanan nitong imahe ng ating patron dito. At araw-araw nagdasal ako. Sabi ko sa kanya, Padre Pio, aaminin ko sa iyo, hindi kita kilala. May iba akong debosyon, sabi ko. Mas malapit ako kay Mama Mary. Sorry, Padre Pio, ha. Pero sabi po nila, Padre Pio, marami daw gumagaling kapag ikaw ang nagdadasal. Sabi ko, Padre Pio, bago pa lang kaming pare nung classmate ko, wag din naman siyang hayaang mamatay. May mission pa kami. At alam nyo, dinasal ko yung novena to Saint Padre Pio. At nasabi doon sa novena, pray, hope, and don't worry. Siguro pamilyar na kayo sa mga salitang yan. Pray, hope, and don't worry. At yun ang inulit-ulit ko sa isip ko, araw-araw. Pray, hope, and don't worry. Isang araw nagulat ako, may tumawag sa telepono, pagka-hello ko, yung classmate ko, si Father Kenneth. At sabi niya sa akin, anong nangyari? Sabi ko, walang yaka, muntikan nang mamatay. Pero alam mo ba kung bakit ka buhay ngayon? Dahil kay Padre Pio. Kaya magpasalamat ka. Magpasalamat tayo kay Padre Pio. Hindi ako nagkamali. At sigurado ako, hindi rin kayo nagkamali kung bakit si Padre Pio ang patron natin dito sa inyong simbahan. At sasabihin niya lang sa inyo, may pinagdadaanan ka, pray, hope, and don't worry. Amen? Palakpakan natin si Padre Pio. Kaya kapag sinabi kong, Santo Padre Pio, ang inyong isasagot, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, mas malakas. San Padre Pio, mahal na Birhen ng Hapis. Lahat ng ito ay samot dalangin namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy Fiesta sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilingin natin ang tulong at panalangin ng ating mahal na Birhen. Sabay-sabay natin siyang tawagin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birheng, Inang nagdadalamhati, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Padre Pio, Ipanalangin mo kami. lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birhen, nagdadalamhati sa paanan ng krus. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak sa kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kalihan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hirawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa na mga apostol, ng aming patrong si Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ang mga kasalanan sa liputan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso ay wagas, kanlungan ng lakas.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin. Hinihiling naming mga gumugunita sa pagkipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ng panalangin sa mahal na Birhen ng Happy. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Kabanal-banalang Birhen, Ina ng aming Panginoong Heso Kristo, sa iyong matinding paghihirap at pagdadalamhati, ng iyong masaksihan ang pagdurusa, pagkapako at kamatayan sa krus ng iyong dakilang anak. Ipahintulot mong mapa sa akin ng iyong tiyaga at lakas ng loob, ang pagtanggap sa kalooban ng Ama ng may buong pagtitiwala at pag-asa. Pukawin mo ang aking puso na maramdaman ko ang pakikiisa sa iyong tinitiis na pasakit. Bilang isang ina at sa pagpapahirap na dinanas ng iyong anak, sa kanyang pagiging isang martir para sa aking kaligtasan. Masabi ko man lamang sa aking sarili na ako ay sumunod sa inyong dalawa sa matinik na kalbaryo ng aking buhay. Itulot mong magkaroon ako ng tunay na pagkamuhi at pagtalikod sa kasalanan. Nang sa ganon, hangarin ko ang walang hanggang kaligayahan sa langit. Ipinananalangin ko na simula ngayon ang lahat ng aking isip at gawa ay matuon sa pagiging tapat sa iyong dakilang anak. Ipamagitan mo ako sa ating Ama na makamtan ko ang katuparan ng aking hinihiling. Kung ito ay makapagbibigay ng higit na papuri at luwalhati sa Diyos at makakabuti sa aking kaluluwa, siya nawa. Mahal na Birheng Tigib ng Hapis at Lumbay, ipanalangin mo kami. Magsiupo na muna po ang lahat. Mga kapatid, ngayon ay ating saksihan ang pagbibigay ng memorabilia para sa Pistang Patron 2023 nina Hermana Mayor Ginang Maria Gracia Asurto at Hermana Mayor Ginang Aurea Malong sa ating paring tagapagdiwang Reverendo Padre Nicolas Paul Nicolas Wu, Kapelyan, 7 Gatang Mission Station mula sa Diocese ng Caloocan. Magsitayo po ang lahat. Bago ko po ibigay ang final blessing, gusto ko po muli magpasalamat sa inyo pong parokya sa pag-imbita po sa akin sa ikalawang araw ng ating paghahanda para sa kapistahan ng ating patron. Kaya sa darating na piyesta niya sa September 23, maghanda kayo ha. No? Kahit konting giniling, gawin yung Shanghai. Kung merong sumobra, gawin yung spaghetti. At kung merong susobra, padala nyo kay Father Paul. Biro lang po. Pero kay salamat kay Tito Father Ed at sa inyo po lahat sa pag-imbita po sa akin. Makakaasa po kayo, nakasama ko kayo sa aking mga panalangin. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Amen.
Sa mga nais pong manalangin sa harapan ng mahal na Bira ng Lourdes, maaari na po kayong pumunta sa gilid ng ating simbahan. Maraming salamat po.